Okay na yan. Start na tayo mga kapatid. Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Congressman Pulong, binanatan po si Bronner sa kanya pong pahayag dito po sa US missile na nilagay dito sa Pilipinas ay aabot ng China. Alam nyo, ito si Bronner, hindi natin alam kung nag-iimbita ba to ng gera with China o undiplomatic po yung mga ganitong pananalita. General, baka hindi nyo po naintindihan na mga Pilipino po ay ayaw po namin makipagdigmaan sa China. Kung kayo po gustong-gusto nyo makipagdigmaan sa China, dapat man lang pag binubomba kayo ng tubig, diyan sa West Philippine Sea, nakikipagbombahan kayo ng tubig. Ang gusto nyo kagad, missile agad eh. Yung ibang bansa po, kaibigan ng China, pero pag binobomba sila ng water cannon, gumaganti po sila. Water cannon versus water cannon. Yung India at China, nagpapaluan po doon sa kanilang border. Yung mga Vietnam, Indonesia, kanyunan po ng tubig. Tayo, ayaw nating gumanti sa tubig, pero ang lakas nating manduro na yung missile ng US na dineploy dito sa atin ay aabot ng China. Ibang klase po talaga to. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po si Lacson. Ito kasi mga nakaligtaan ko to eh. Hindi ko po gaano nakita itong mga balita na to. Si Lacson po ay nagpahayag na pag siya po ay nahalal sa November 10 bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ulit, ay magsasagwa po siya ng unang hearing sa November 14 at iimbitahan niya uli si Gutesa, pati yung iba pa, at meron siyang importanteng iimbitahin. Ang gusto namin, nasan si Martin Romualdez at saka si Saldico sa iimbitahin mo? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito na naman po tayo. Nagpahayag po to si Bronner at headline po yung mga kapahayag niya. Bronner, US Typhoon missile in Philippines can reach China. Biruin niyo po, no, alam niyo sa pamagat pa lang, ngayon po, ang trend po ngayon, winawakasan po ng US sa tulong po ni Donald Trump, ay tumutulong po siya para wakasan yung mga kasalukuyang nasa digmaan, tulad po ng katatapos lang na digmaan dito sa Gaza, dyan po sa may Israel, no, sa pagitan po ng Israeli forces at ito po mga Palestinian na actually Hamas po yung kalaban ng Israel. At tapos ngayon po, sa pamamagitan din po, namagitan din po si Donald Trump dito po sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Ito po yung mga aktual na digmaan, may mga nagkapatayan po dito, no. Hindi ko maintindihan sa Pilipinas na yung ibang bansa nakikita na natin distraction, panahon na po ng social media ngayon, General Bronner. Alam na po ng mga tao sa Pilipinas kung gaano ka-destructive. Galing na rin tayo sa World War II, nakita rin natin kung gaano ka-destructive. Dito po sa hindi pa natatapos, meron pa rin pong remnants ng mga digmaan, hindi po matatawag na digmaan, ano yan, insurgency problem.
yung mga bakbakan po ng ating mga militar at mga rebelde, hindi po matapos-tapos pa. Saksi po ang maraming mga Pilipino na napakahirap po na mabuhay sa isang digmaan, no? Ngayon nga po, ito po, yung pong digmaan ng Russia at Ukraine, hindi pa rin po natatapos. Bakit ba parang gustong-gusto nyo na magpahayag ng mga alanganin? Ano pong mahihita ninyo kung sabihin ninyo na yung Typhoon missile ng US, una, pinagmalaki nyo pa na meron Typhoon US yung United States of America ay mayroong Typhoon missile dito sa Pilipinas ngayon. Hindi po ba ganyan nga po yung pinag-aawayan dyan sa may Russia at Ukraine? Kaya nga po nilusob nitong Russia to Ukraine dahil gusto niya, no? Ayaw niyang matuloy yung Ukraine ay maging bahagi ng NATO kasi threat na kapitbahay niya po eh. No? Ayaw niya pong pumayag na etong Ukraine ay maging NATO member at maging threat sa kanya. Superpower siya eh. Di po ba? Bakit po kayo naman dito, alam nyo na yung kasaysayan ng Russia at ng Ukraine, dapat umiiwas na tayo na maging panibagong Ukraine. Kayo naman, ang tapang po sa dakdakan. Ilang beses na po tayo. Sa West Philippines po, ilang beses na tayong binomba ng kanyon, hindi po tayo gumaganti ng bomba ng tubig lang. Nilusob pa nga, nakita natin sa video, yung isang natin, nilusob na. Pinutas. Pinutas po yung ating rubber boat, no, ng mga Chinese. Wala tayong ginagawa. Binibidyo lang natin at ilalabas natin sa buong mundo para tayo magmakaawa. Ngayon, pinayagan na natin na may US missile dito sa Pilipinas. Tapos, ipagmamalaki mo pa na itong US missile na to ay pwedeng umabot ng China. Ano ba naman yan? Ayan, no? The United States deployed Mid-Range Capability MRC Missile System, also known as Typhoon Weapon System, is stationed in the Philippines, has a range that could reach mainland China. Ito po ay kinumpirma ni Romeo Brawner. Okay. However, General Brawner emphasized that the deployment of US military assets in the country is not specifically aimed at China, but is intended for training purposes and to bolster credible deterrence. If China should care if we are strengthening our armed forces of the Philippines to defend our country against any threats. Alam nyo, ang tawag nyo po riyan, strengthening our armed forces? Talaga? Bakit atin ba yan? Kontrolado ba natin? Binili ba natin yung missile? Sa US yan eh. Nag-deploy sila dito sa Pilipinas, malamang sa EDCA. Sa EDCA nakalagay yan. Para saan? Threat sa China. Hindi ko maintindihan kung bakit napakatapang natin sa mga salitaan eh. Kaya si Pulong pumalag eh. Yung pala, ngayon sasabihin nyo, ginagamit lang yan. Matagal na po yan napapabalita na dinideployan tayo rito ng missile. Bakit yung gobyerno, kala ko ba sovereign tayo? Bakit tayo tumatanggap ng mga missile ng ibang bansa na nakatutok sa mga posible na lang maging kalaban na bansa?
Wala naman, hindi naman tayo yung ano niyan eh. Ang pinoproteksyonan nila, Taiwan. Gagamitin tayo para proteksyonan yung Taiwan. Uto-uto kasi yung ano natin, yung gobyerno natin eh. Alam niyo po ba, kala nyo, mag, magpa-eleksyon kayo rito. Tanungin niyo yung mga Pilipino, gusto nyo ba maggera sa China? Alam ko po, maka-Amerikano yung utak ng mga Pilipino. Wala namang problema doon dahil tayo lang po ang bansa na mula grade 1 meron ng English subject. Ano yung English subject na yan? American English po yan. Hindi po yan British English, hindi po yan ibang English, American English. Ganun po tayo katindi. Ang tanong, tinanggap na natin yun, di ba? Tanggap na po yun. Mula grade 1, meron tayong English. Bakit wala tayong Mandarin? Bakit wala tayong Japanese? Di ba? Maka-Amerikano na tayo eh. Pero wag naman, pati yung culture natin, sakop na ng Amerika, wag naman tayong maglagay dito ng mga missile na pwedeng punteryahin tayo ng kaibigan dapat ang turing natin sa China eh. Ngayon lang ako nakakita ng kaibigan na magpapalagay ka ng missile para itutok sa kaibigan mo. O, tanungin mo yung mga yan. Ano ba tayo ng China? Kaaway o kaibigan? Kaibigan. Officially, hindi natin kaaway ang China. Bakit tayo pumapayag na meron ditong mga bansa na nagtitirik ng mga missile na nakatutok sa China? Matapang yung US. Sila nagpapatakbo niyan. Di naman atin yung missile na yan eh. Sa US po yan. Kaya nga po tayo tinayuan ng EDCA eh. Nakita nyo na ngayon yung pambubudol nila sa EDCA. Ano sabi nila nung araw? Pag may sakuna, makakatulong ang EDCA. Putyan, dami ng sakuna. Wala akong nakitang Amerikano eh. Ilan lindol po ang dumating? May nakita ba kayong Amerikano dyan sa mga lindolan na yan? Ngayon, pumuputok po yung mga bulkan. May mga Amerikano po ba dyan? Pinagluloko nyo yung mga Pilipino. Budol talaga to lahat ng ginagawa sa atin. Panay pambubudol. EDCA daw. Kaya daw itatayo EDCA para tumulong sa kalamidad. Ilang baha, ilang lindol. Wala kami nakitang EDCA. O, ito po ang pahayag ni Pulong Duterte. Dito po sa pagmamayabang nito ni Bronner. Statement of Representative Paulo Z. Duterte on the remarks of General Bronner about U.S. missiles in Philippines reaching China. So this is our defense now, starring in America, even though it's very obvious that the Filipino can always be burned by the hatred abroad. O yan. Ito ang defense natin ngayon. Magpa-star tayo sa Amerika kahit nakamuhian tayo ng mga ibang lahi dahil Grabe, alam nyo, dinadamay nyo Southeast Asia eh. Magtatanim kayo rito ng missile. Direkta sa China. General, sabi po ni Paulo Duterte, before you boost our missiles that can reach China, can you guarantee that you can stop that retaliation? O, magagarantihan nyo po ba, General, na yung retaliation ng China, kaya nyo bang awatin? Kaya nyo bang mapigilan yung gagawing retaliation ng China? Proud na proud kayo na may missile yung US dito sa amin. Nakatutok sa China. Pag pinindot na US yan, aabot sa China mula Pilipinas. Anak ng tinapay. Nag-iimbita kayo ng gera eh.
Baka yung mga kakamping yung kakamping, loyalista at lahat. Pati yung mga yan, ayaw ng gera eh. Matitira na lang kakamping nyo, Makabayan Black. Ewan lang kung saan gagamitin ng Makabayan Black. Yung makukuha, supplyan nyo yung Makabayan Black na ng mga armas. Kakampi nyo sa gera laban sa China. Ewan lang kung saan makarating ngalay. Or are you willing to gamble Filipino lives just to show that you are close to your bosses? Gusto nyo bang isugal? Tanong ni Paulo Duterte. Isusugal nyo ba yung buhay ng mga Pilipino para maging good lang kayo? Para maging close lang kayo? Putya, may tatalo pa ba sa ginawa ng Ukraine na nakipaggera sa Russia? Kaya ba natin yung ginawa ng Ukraine? Pero ano ba tingin ng Ukraine ng US sa Ukraine? Nung tumagal na yung gera, ano na ngayon? Burden na sila. Nung nagagastosan sila sa kakasuporta sa Ukraine, burden na sa kanila yung Ukraine. Kung hindi naman nila inudyukan yan si Zelensky, hindi naman gegerahin ng yan eh. Dahil ang Ukraine, dating kaibigan ng Russia. Deterrent sila. Inudyukan yung mag-member ng NATO. Yun po yung alliance, North Atlantic Treaty Organization. Yan po yung alliance ng mga European countries laban sa Russia. Kasama ng US. Gusto nyo gawin yung ginawa nila sa Ukraine, gawin dito sa Pilipinas. Kaya lang, ang pagkakaiba, yung Ukraine, gusto nilang girahin yung Russia eh. Gusto nilang makipagdigmaan eh. Tanong, mga Pilipino ba, tinanong nyo kung gusto namin makipagdigmaan sa China? Yung mga Pilipino, anti-China po yan, sa salitaan lang. Pero pag Chinese New Year, pumunta kayo sa Ongpin. Seksika ng mga Pilipino ron. Bumibili ng Bumibili ng ano na nga yun? Yung mooncake. Nakapila sa mga bilihan sa Engbitin. Nakapila yung mga nanonood ng Chinese fireworks. Nasa Chinatown. Ang China, hindi pa tayo nasasakop ng Espanyol, kaibigan na natin. Hindi, mooncake, hindi siopaw. Ano na nga yung mooncake? Yung tikoy. Akala nyo may makikidigma sa China. Ang problema, hindi na po yung barilan lang ang ngayon eh. Napanood nyo po ba kung anong uri ng digmaan ngayon? Yung Iran, nakikipagdigmaan sa Israel. Putya, nasa bansa lang nila. Missile lang. Hindi na po uso ngayon yung harapan, nagbabarilan. Missile na po ngayon ng gera. Paunawa lang natin. Wala tayong missile. Dadalawa lang yata missile natin. Yung mga pinagmamalaki nyo sa Amerika yan. Di naman atin yan. Hilig-hilig makipag sa China. Lahat ng buong Southeast Asia, meron na silang, anong tawag doon? Bullet train. Mga kapitbahay natin, pinatayuan na ng China ng bullet train. Tayo, MRT pa rin. Kala nyo ba yung gera, yung mga may harapan pa na yung unang panahon na tapang lang ng Pilipino? Yung nagpunta tayo sa Korean War na, pero yun yung Korean War, ang panlaban ng US, mga Pilipino, ang tinapay. Sa Korean War na, ano ba yan? Legends of
Yung mga Pilipino, kahit konti, di na po uso yung ngayon yan. Missile na ngayon. Yung Iran nga, missile ang pinadadala sa Israel. Tapos tinira din sila. Yung, yung Iran, tinira ng US. Galing US, missile lang. Walang pinadalang tao dun. Saan kayo nakakita? Binubomba tayo, water cannon. Tubig lang, hindi tayo makalaban. Tapos ipagmamalaki mo, may missile kami, direct aabot sa inyo. Hindi po ako pro-China. Kinukundin ako. Ang pananakop nila. Kinukundin ako. Ang pambobomba nila ng water cannon. Pero practical akong tao. Makipagkaibigan tayo sa kanila, hindi yung makipagkala mo. Okay, punta na po tayo rito sa pangalawang topic. Ay, hindi pa pala tapos. Mahaba pa pala to. The real question is, tuloy natin yung kay Paulo. The real question is, who are you really serving? The Philippines or the CIA? Kita mo? Tinatanong ka ngayon. Because if you're for the Filipino people, you won't be a hero in presscon. Then our ordinary people will be collateral damage. Correct. Tinatanong ka, kanino ka ba? Kanino ka ba naglilingkod? Sa mga Pilipino o sa CIA? Kasi kung sa Pilipino ka, hindi mo hahayaan na maging collateral damage sa mga Pilipino. Sa possible na tugisan, sa possible na banggaan na US at China, hindi mo nanaisin na maging collateral damage lang tayong mga Pilipino. Ito pa, ang tanong ni Paulo Duterte, and while we're on the topic of national security, ask ko lang, do you see the real problem of our country today? Budget corruption, useless projects, and corruptions without fear. Alam mo ba ang problema natin ngayon, General Bronner? Corruption. Gumagawa ng mga useless project, flood control na hindi nakakakontrol ng pagkus, nakakapagpalala pa. Pagnanakaw ng walang takot. Yan ang problema ng Pilipinas, hindi yung threat ng China. Threat kayo ng threat ng China. Ito po, don't lecture us, sabi ni Pulong. Don't lecture us about defending the nation if you can't even defend the people from thieves in uniform and suits. Alam mo, ang request sa'yo, ipagtanggol mo yung mga Pilipino laban sa mga magnanakaw. Hindi yung kung ano-anong gera yung gusto nyong pasukin. Yung laban sa pagnanakaw. Suportahan mo yung mga Pilipino. Tuloy natin, Congressman Pulong. Those generals in China caught robbing, firing squad, yung ending nila. Pina-firing squad doon sa China yung mga magnanakaw na mga generals. Here in the Philippines, promotion and press briefing are the prices. Kita nyo? Lahat ng mga kasabwat sa katiwalian, promotion
at sangkatutak na press release, press briefing. Get your priorities clear, General. The Filipino people do not need someone who is trigger happy for another country. They need a leader who will fight for them and protect their future, not offer them as targets. Grabe. Hindi po namin kailangan yung mga leader na trigger happy para sa ibang bansa. Ang kailangan namin ay yung mga leader na magpoprotekta at hindi i-offer ang mga Pilipino bilang target. Ayaw mi himuag ugo. Don't treat us like fools. Huwag mo kaming ituring na mga buang-buang. We want peace, security, and sovereignty, not missiles with someone else's fingerprints. Representative Paulo C. Duterte. Correct na correct ka. Sana nag-senator din si Pulong eh. Paubaya na sana sa mga mas bata yung mga pagiging congressman. Pumapalag-palag na po si Pulong. Dati tahimik lang si Pulong eh. Ngayon po, pinapalagan na yung mga pinagagawa nyo sa Pilipinas. Hindi missile lang kailangan natin. General Browner. Peace, security, and sovereignty. Huwag mo kaming pinaglululoko. Yan po ang malupit, matapang na pahayag ni Congressman Paulo Duterte. Okay, punta na po tayo rito mula kay Paulo Duterte. Dito naman po tayo kay Lacson. Asan na ba yung kodigo ko kay Lacson? Nawala pa yata yung kodigo ko kay Lacson. Teka lang po, hinahanap lang natin. Okay, ito po. Galing po to sa GMA7. Lacson wants flood control project hearing on November 14 with very important witness. Yan. So, ayon po kay Lacson, Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson on Saturday said he will set the Senate Blue Ribbon Committee next hearing on anomalous flood control projects on November 14 and will invite a very important witness to speed up the filing of cases if re-elected its chairperson. Ito po ang aktual na pinost ni Senator Lacson sa X. If elected again as Blue Ribbon Chairman on November 10, our hearing will resume on November 14 to help speed up the filing of airtight cases against some politicians. Nakita po ninyo? Tanging Senado lang po yung may kakayahan na makapag-gather. No? Kaya palpak po yung balak nila na ipatigil. Kaya tama lang po yan. Si Bendalo Tulfo, tumahimik na lang. Kasi unang pronouncement ni Bendalo, ipapatigil na yung hearing. Wala talagang kamuwang-muwang sa mundo. Sabay nagbakasyon na. Okay. DPWH officials and errand contractors, we will invite, among others, a very important witness and retired Sergeant Orly Gutesa to shed more light on his sinumpaang salaysay. Lacson said on post. Dito tayo may problema no? Okay sana, Senator Lacson, kung yung pag-imbita mo kay Orly Gutesa dahil ililinaw nyo yung kanyang laman, no? Yung laman ng kanyang mga Ito ang problema pag ang hindi kita binabanatan dahil hindi ka magaling. Magaling ka po. Matagal ka na nag-iimbestiga. Pero iba po yung investigasyon ng mga lawyer. No? Kasi eto, tignan mo. Ano yung gusto mong palabasin? Dito sa pahayag niya na to. Ang basa ko rito, si Gutesa inimbitahan para magbigay linaw sa kanyang sinumpaang salaysay. Ayan.
Ang basa ko po diyan, ang gagawin nila, baka itong important witness, baka itong nagpapabulaan dito sa notaryo publiko. Alam mo, Senator Lacson, kung ang purpose mo ng pag-imbita kay Gutesa ay para maliitin yung kanyang pagiging witness kasi nabanggit si Martin Romualdez, hindi po mangyayari yan. Kasi tumigil nga kayo na kaimbestiga nung lumabas si Gutesa eh. Ganun kaimportante yung ano niya. Alam mo, Senator Ping Lacson, kung ibabalik mo lang sa notaryo publiko, lahat na ng Pilipino, alam na mas mataas, mas importante yung panunumpa dyan sa Senado kaysa sa notaryo publiko. Kasi kung sasabihin mo na mas kapanipaniwala yung notaryo publiko kaysa sa sinumpaan dyan sa Senado, bakit pa kayo nagpapasumpa dyan? Hingan nyo na lang ng mga notaryo publiko, notary. Bakit pa kayo naghihiring? Hingan nyo na lang ng salaysay na may notaryo. O, di ba? Kayo po, kayong mga yung babaliwalain yung sinabi ni Gutesa dahil sa notaryo, palalabasin nyo na peke yung notaryo. Pero babaliwalain nyo yung pagsasalita ni Gutesa dun sa House of sa Senate, Blue Ribbon Committee. Tsak na tsak ko. Malilintikan kayo lahat sa magaling na abogadong si Marcoleta. Ako po hindi abogado. Pero kung pahalagahan ninyo na yung notaryo publiko dahil hindi, palagay na natin, ganyan yung gusto nilang palabasin eh. Hindi ako ang pumirma niyan. O kung hindi man siya pumirma, di baliwalain nyo yung notaryo. Tanong, hindi nyo ba pinanumpa si Orly Gutesa? Pinanumpa nyo ba siya sa Senado o hindi? Pinanumpa nyo. Nanumpa siya. So, ibig sabihin, lahat ng sasabihin niya mula ngayon, panumpa niya. Dalawa kasi yan eh. Pwede naman yung gusto nilang palabasin na peke. Pero hindi si Gutesa ang nameke nun. Kung peke man yung notaryo, ang nagpeke nun yung nagnotaryo. Bakit niya naman pepekein yung notaryo? Ang pinipeke po yung salaysay, hindi yung notaryo. Ibig nyo sabihin, nagpunta ka sa notaryo na peke? Para saan? Wala pong silbi ang notaryo. Kung peke man yan o hindi, immaterial na yan dahil nanumpa ka sa Senado. Hindi mag-aaksaya si Gutesa ng panahon para maghanap, para pekein yung notaryo. Wala pong silbi yun eh. Once na ikaw ay nanumpa na sa Senado, walang silbi yung peke na pirma, peke na ganun. Di-demanda nyo yung nameke. Bakit pepekein? Ang pinipeke po sa laysay, hindi po yung tatak. Hindi ko maintindihan, pwede kang pumunta ron sa Senado eh. Kahit wala kang notaryo eh. Pwede kang doon lang manumpa eh. Ibig ba sabihin lahat na nagpupunta sa Senado, mga witness, lahat ng witness dapat may notaryo? Hindi po. Si BP Sara, ilang beses na nag-witness siya, may notaryo ba yan? Wala. Nakukuha nyo? Yung mga nagpupunta rin na attorney, na nanunumpa lang, may notaryo ba? Yan yung sinasabi ko ng kahinaan pag hindi abogado kasi ano yung purpose? Ano yung purpose mo ng pagnonotaryo? Ang daming witness na walang notaryo. Dahil wala silang sinumpaan sa laysay, dahil sila po, yun na nga po yun, once na nanumpa ka sa Senado, yun na yung sinumpaan mo, yung sinasalaysay mo ngayon, yun na yun. Yung notary, for the purpose lang yun, na yung nagharap sa'yo na senador, si Marcoleta, hindi siya papayag
na babaliktarin mo yung salaysay mo sa kanya. Gagamitin mo lang siya para mapahiya siya. Hindi siya papayag. Kaya siya nanawagan ng notaryo. Pero walang silbi yun. Walang silbi yung notaryo. Kung dyan ka magpo-focus, hindi dun sa sinasabi, alam ko na yan eh. Mamaliitin nyo, ano yun, yung palalabasin nyo na walang kwentang witness dahil sa notaryo. Hindi po. Para po ninyo mapawalang bisa yan, kinakailangan mapalabas nyo na nagsisinungaling si Gutesa. Ngayon, maliban na lang kung yung witness nyo ay magpapasinungaling kay Gutesa. Diba? Halimbawa, hindi, ako po kasama ni Gutesa. Nung sinasabi niya nag-deliver, hindi po kami. Doon po kami inutusan na pumunta sa Ilocos. Oh, may pinakuha po sa amin ng mga damit. Oh, ganun. I-discredit. Kung ang purpose po ninyo ay i-discredit si Doc Gutesa, makikita po yan ng mamamayang Pilipino. Makikita po namin yan, Senator Lacson. Pero kung ang purpose nyo ng pag-imbita kay Gutesa, ang purpose ninyo ng pag-imbita kay Gutesa ay tanungin pa siya ng mga alam niya, okay po sa amin yun. Pero kung ang purpose ninyo ay i-discredit, ay makikita namin yan. Okay mga kapatid, yan lang ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Ayan, uso pa po pakape. Ay, teka nga pala, bago natin tapusin. Bakit hindi na pala namin naririnig? Tandaan mo, Senator Lacson, lahat ng mga sinabi mo nasa social media na yan. Kung ayaw mang ipaalala sa'yo ng media, ng mga bayarang media, papaalala lang po namin. Bago ka mag-resign, sinabi mo na iimbitahin mo sa susunod na hearing si Martin Romualdez at si Saldico. Kumusta na po yung salita nyo na yun? O salita na lang panghawakan natin kasi wala tayong pinanghawakan na dokumento galing kay Lacson eh. Kumusta na po yung sinabi ninyo na ang susunod po na testigo o ang susunod nyo pong iimbitahan ay si Saldico at saka si Martin Romualdez. Kumusta na, Senator Lacson? Inimbitahan nyo ba si Saldico? May pumipigil po ba sa inyo para imbitahan si Saldico? Bakit hindi nyo po ina-announce na inimbitahan nyo si Saldico? Para po makakita naman kami na kaya nyo kaya si Saldico man lang na pabalikin sa Pilipinas sa pamamagitan ng contempt at iwawaran to pares nyo dahil yan yun eh. Okay. Bakit po ninyo mukhang nakalimutan na yung sinabi nyo? Yun ba ang dahilan ng pagre-resign nyo dahil hindi nagpaimbita si Martin Romualdez? Dapat po, total matakaw na rin lang kayo sa mga press conference. Dapat ipaliwanag nyo po sa amin bakit hindi po kasama sa imbitahin si Martin Romualdez at saka si Saldico. Sabi nyo iimbitahin yan. Imbita pa lang ha. Hindi pa natin sinasabi na sila ba ay tatanggi. Kasi syempre pag inimbitahan, pag tumanggi, syempre walang magagawa iniimbitahan lang eh. Pero kay Saldico, may magagawa siya dahil hindi na congressman yan eh. Pwedeng i-contempt yan.